Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, matinding pasabog. Nasyak ang lahat, finish na. Ted Filon tinapos si Tamba BBM. Bistado, makakaliwa, nasa likod ng kaguluhan. Ayan mga kababayan, matutulog po yan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po yan mga kababayan, ito i-share din po natin itong post na ito, no? Mula po sa social media na kung saan apat na senador maliban po sa mga talagang certified na DDS na mga senador, no? Meron pong apat dito mga kababayan na nagpahayag na ng kanilang suporta dito po against sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ayan mga kababayan, ipapakilala po natin sila. At babasahin po natin yung kanilang mga naging komento or pahayag mga kababayan patungkol po dito sa impeachment against Vice President Sara Duterte. Okay, at eto pa. Ito po yung sinasabi kong makakaliwa, nasa likod ng kaguluhan. Ako mga kababayan, maniniwala ba kayo na lahat po ng nangyayaring kaguluhan dito sa ating gobyerno ngayon ay kagagawan ng mga makakaliwang grupo? Mamaya mga kababayan, maipapakita po tayong video na kung saan talagang I think tama yung sinasabi, no? Na itong mga makakaliwa, sila po talaga ang may pakana ng kaguluhan sa ating bansa ngayon. Kasi unang-una mga kababayan, sino po ba ang galit kay Vice President Sara Duterte? Sino po ba ang may pinakamalalim, no, na galit? Di ba mga makakaliwa, mga NPA, mga kababayan? Kasi yun po ang linalabanan ni Vice President Sara Duterte. Mamaya mga kababayan, eto bigyan po natin ng komento yan mamaya at eto na nga. Simulan na po natin dito po sa sinasabi kong apat na senador. Nangunguna po siya Senator Jinggoy Estrada, Senator Nancy Binay, Senator J.V. Hircito at Senator Migs Subiri. Sila po yung mga against, no, na magkaroon ng impeachment complaint or case laban po kay Vice President Sara Duterte. Palakpakan po natin. Ito pong sabi ni Senator Jinggoy Estrada, impeachment will only sow divisiveness and distract us from the urgent and pressing issues we must collectively address. Tama naman di ba? Kasi panggulo lang yan, kumbaga. Ito naman po ang sabi ni Senator Nancy Binay, hindi nakakatulong sa bansa natin itong usaping impeachment. Sana hindi pa din matuloy ngayon. Yan mga kababayan. Anong ngayon? Ibig sabihin, still, wala rin sa hulog itong si Binay. No? Sabi niya, hindi makakatulong sa bansa natin itong usaping impeachment. Sana hindi pa din matuloy ngayon. Ibig sabihin, you're still hoping, no, that the impeachment case against Vice President Sara Duterte will be, no, pursue, no, sa mga darating na panahon. Well, anyway, at least nagsalita ka na wag muna ngayon, di ba? Like President BBM, hugas kamay, kumbaga. Ito naman po si Senator J.V. Hircito. Sabi niya po, it's hard to move forward if the top two official are bickering. Yan. Because it does not give a good signal, especially in the international community. Nako. Kahit naman hindi mag-away, si President Bongbong Marcos pa lang mga kababayan, no, is not a good signal for the international community. Yun po masasabi ko dito sa sinasabi ni Senator J.V. Hircito na it does not give a good signal kung magkaaway daw yung top 2 high-ranking official ng ating bansa. Ang masasabi naman natin, no, bilang isang Pilipino, kahit naman hindi pa noon nag-aaway, yung international community wala nang tiwala sa gobyerno. Di ba? Yun po ang gusto kong i-point out, no? Ito naman po si Senator Migs Subiri. Obviously, sabi niya po obviously it's not going to be very divisive, no?
Sana walang gulo kasi ayaw po natin ng gulo. At this point, gusto nga po namin na ceasefire muna. Ano to? War? No? Well, anyway, thank you pa rin. Salamat po sa mga senators na nagpa-rating, no? Ng kanilang mga opinion, pahayag, no? Patungkol po dito sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. So, eto mga kabayan, ano pong inyong reaction dyan? At eto ang nakakagimbal, no? Well, anyway, hindi na po ito nakakagimbal if you are following us, no? Kasi noon pa man, mga kabayan, no? Sinasabi na natin na talagang itong mga makakaliwa talaga ang kalaban ng bayan. O eto mga karibin natin, maniniwala ba kayo na ang mga makakaliwa ang nasa likod, no? Ng mga kaguluhan dito sa ating bansa? Well, anyway, ito po ang video na kung saan mga kababayan, ito karamihan ng mga NPA nag-file, no? May mga nagawa ba na mabuti sa ating bansa ang mga ito? Nag-file po sila ng impeachment case, no, against Vice President Sara Duterte. So yan mga kabayan, yung iba mga kilala po natin, no, si Baba, ano, ito si Sator Ocampo ba yan, Jewel Chua, at marami pang iba na mga bata pa ito, no? Pero hindi natin masyadong nakikita sa mainstream media ito. But still, kasama po ito ng mga sumusuporta sa mga makakaliwa ng mga kabayan. Sila po, grabe po yung mga papel nila, no? Yung mga papel ng basura. Nagkakalat po sila ng basura mga kabayan sapagkat ano ba ang gusto nilang ano ba talaga ang nila purpose niyan? Inaudit na nga ng COA, di ba? Hindi pa rin sila makapaniwala at yung nabasa ko nga sa balita mga kabayan, yung ikakaso daw nila, no? Yung ground for impeachment for Vice President Sara Duterte is plunder mga kabayan. Walang Pilipinong maniniwala sa mga ito mga kababayan sapagkat mas maniniwala pa ang isang ordinaryong Pilipino, no? Dito po sa report ng COA kaysa po sa mga ito. Diba? Ito po yung sinasabi natin, maniniwala ba kayo na ang mga ito ang talagang sa pangunguna ni Franz Castro, convicted congresswoman Franz Castro. Sa pangunguna niya po, sila po ang gumagawa ng kaguluhan sa ating bansa, no? Kasi si Vice President Sara Duterte talagang galit na galit sa mga tulad nila. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Ano kasi sinisisi mo yung mga makakaliwa sa issue na to? Sige, tingnan mo kung saan nagsimula to. Sinong unang nangalkal ng confidential funds kahit bawal? Nako. Sino po ang nangalkal ng confidential fund kahit bawal? Diba si Franz Castro at yung mga makabayan black? Okay, check. Check yan, makakaliwa. Ano pa? Sino nangangalkal ng EJK? Sino nagpakulong kay Zuleika Lopez? At kahit sinabi na ni BBM na huwag i-impeach si VP Sara, sino nag-file ng impeachment case kay VP Sara? Sino nga ba mga kababayan? Diba itong si Franz Castro? Ang lahat ng gumawa ng mga yan? Ibig sabihin, from the very start mga kababayan, itong mga makakaliwa na nagsuot, no, ng mga barong, kumbaga, diba? Diyan sa Kongreso, sila po, sa kanila po, nagmula ang kaguluhang ito. We don't know if, no, the House Speaker Martin Romualdez is one, no, of them, mga kababayan. Kung inutusan lang ba sila
or sila mismo ang nagkusa para makaganti dito kay Vice President Sara Duterte? Diba? Klaro na po mga kabayan. Well, anyway, gusto ko lang pong sa inyo, ipakilala si, tumatakbo po itong si Greco Belhica, mga kabayan, no? Ito po ay inendorso yan ni former President Duterte, no? Party list po ang kanyang tinatakbuhan, BG party list. Huwag po natin kalimutan mga kabayan, isali po natin siya. Napakagaling at alam naman natin na ang hinahanap po natin ngayon ay kakampi ni Vice President Sara Duterte dyan po sa Kongreso. And we are very sure that tawagin na natin representative, diba? Representative Greco Belhica, mga kabayan, ay maaasahan po natin, no? Na talagang ipaglalaban ng gurguran dyan po sa Kamara itong si Vice President Sara Duterte. Okay? Mga kabayan, at ito na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaksyon yung mga pahayag o komentary ni Ted Filon at Digit Chacha sa kanilang programa na kung saan binatikos nila yung impeachment na isinampa laban kay VP Sara. Sinimulan nyo, tapusin nyo. At tila bagang pinagtatanggol niya si VP Sara. Salamat po, Ted Filon. Ito. Tapusin nyo. Maganda rin po sa Presidente kung ang dating niya ay dahil sa akin. Nagkautang na loob ka ba? Tama? O sinabi ko na huwag ituloy, ha? Sa tatay at saka sa anak ko. Baga, ceasefire muna tayo. Lamig-lamig muna tayo dito. Kasi ako dito, ayokong mangyari yan. So lumalabas nga, kung iisipin natin itong binabanggit nga ni Ma'am na Sarsuela, ay baka nga ganun po ang takbo dito. Tinawag niyang Sarsuela. Yung kunuhay, panawagan, na wag nang ituloy ang impeachment, kalang itinuloy pa rin, Sarsuela. So hindi naniniwala si Ted Filon sa... Then mga kabayan, sino bang maniniwala doon, no? Na pagkatapos niyang sabihin, tapos hindi naman sinunod ng Kongreso, ng Kamara, tapos nagpatawag pa, pinatawag pa sa Malacanang itong mga congressman, di ba? For fellowship daw. But itong Kamara naman na gano'n ng manifesto to support President Bongbong Marcos Jr., no? Isa lang naman ang masasabi natin. Kung talagang hindi nyo na kailangan magkaroon ng manifesto, no? Ipakita nyo na lang, no? Ipakita nyo na talagang without even having documents na talagang sumusuporta kayo. As a matter of fact, mga kabayan, talagang maybe this is the stick to the plan, diba? Hugas kamay lang ang ginawa ni President Bongbong Marcos Jr. para hindi po siya masisi, no, ng taong bayan in case na magtagumpay ang impeachment na ito. Diba? Advance kasi mag-isip diba? Kaya pag for example magtagumpay ang impeachment to, sasabihin niya lang, sinabihan ko na sila at ginawa ko na ang part ko, diba? I did my part, but the House of Representatives doesn't listen. Tapos sabay-sabay, we have a different mandate. Diyan. Kayo, sila ang nasa legislative, ako naman ang nasa executive. Diba? Ganun ang mga palusot Nakikita na natin yan Diba? Mga palusot pamora. Sinseridad ng Presidente na ipatigil nga ang impeachment. Or, mahina lang talaga siya. Kasi panahon ni PRRD, may ganyan na ring sitwasyon. Gusto ng mga kongresista i-impeach si BP Leni. Nung nagsalita ang PRRD, wag! Nakinig lahat. Walang natuloy na. No? So, ano ba ito ngayon? Sarsuela? Sino ba nagsimula nito?
kayo nagsimula nito eh. Di ba? Committee on Accountability. Kayo nagsimula eh. Imagine, impeaching the Vice President. Yun o napagtanto nila na wala silang boto sa Senado. At huwag mo kakalimutan na si VP Sara, kahit bumababa ang kanyang trust ratings o performance ratings, mataas pa rin yan. Well, I have to agree with that. Right. Totoo yan, baby. Totoo yan. Totoo nga. Napakataas ang satisfaction and trust rating ni VP Sara. Diyan pa lang mga kabayan, dapat na po itong mga hinayutak na ito mahiya, di ba? Saan ka ba nakakita na mataas ang trust rating and approval ratings, i-impeach mo? Di ba? Kung sino tuloy ang nakakuha ng pinakamababa, like for example itong si Romualdez, Speaker Martin Romualdez, pinakamababang nakuha ng trust and approval ratings. Kasi ang trust kasi mga kabayan, pwedeng pumasok sa betrayal of public trust, di ba? For impeachment. Ngayon, kung talagang wala nang tiwala sa iyo ang taong bayan, kaunti na lang ang may tiwala na tao sa iyo na Pilipino, di ba? Ay nako. Tapos mababalitaan natin siya pa ang papalit na vice presidente. Di ba? Where in the world, mga kababayan, di ba? Kung sino may pinakamataas na trust and approval ratings, talo pa ang presidente. Talo pa po ang presidente sa approval and trust ratings, mga kababayan. No? Eto, ano pa to Yamado pa sila. I mean, anong bang term na dapat dito advantage pa sila dito. Bakit? Hawak pa nila yung ibang mga yung mga ibang survey company, diba? But still, Vice President Sara Duterte is mataas pa rin sa kanila. Kasi mahirap talagang dayain kapag marami, no? Or mataas talaga. Hindi nyo madadaya. Ano ngayon? Ano ang masasabi nyo mga kababayan? Napakalaking irony. Napakalaking kabulukan, kagaguan, katangahan, di ba? Nitong mga congressman na ito, no? Isipin mo, approval and trust ratings napakataas. I-impeach nyo. Sige nga, magpa-survey nga kayo kung may mga lahati po ang trust and approval ratings ninyo kay Vice President Sara Duterte. Kapag nangalahati po, no, ang inyong trust and approval ratings, kahit hindi na po impeach. Kami na po ang mananawagan kay Vice President Sara Duterte na mag-resign na po siya. Kapag nangalahati po kayo sa trust and approval ratings, itong mga tuwad ko tinutukoy ko. Sige nga. Nationwide I mean, buong Pilipinas, buong mundo, kung saan man may Pilipino, magpaano kayo? Magpa-survey kayo. Kung may tiwala ba sa inyo ang buong bansa. Sayang lang ang pera, mga kababayan. Sayang lang ang pera na ginagastos ninyo sa bawat hearing, no, na ginagawa ninyo. Wala rin naman papupuntahan. Kasi at the end of the day, mga kababayan, no, ang magdi-decide whether or not, mga kababayan, ipagpatuloy yang na impeachment na yan, ay yung report ng COA. Yung report po ng Commission on Audit. Kasi doon naman po magbabase kung may ginawang kalokohan o wala. Paano yan, mga kababayan? Naglabas na po ng report ang COA. At nandun nga sa report nila, unmodified opinion. At ang ibig sabihin po nun, mga kababayan, ay wala pong ginawang anomalya, pangangamkam, ni isang piso, wala na punta kay Vice President Sara Duterte. Ang lalakas ng loob ng mga ito. Itong tuwadkom, no? Itong mga tunggrista. No? Ngayon, challenge naman natin itong mga tunggrista na ito. Kung pwede lang naman, di ba? Kayo naman po ang magpa-audit sa Commission on
audit, no? Sa COA. Kayo naman po ang magpa-audit kung talagang malinis kayo. Kasi mga kababayan, kapag hindi po sila malinis, mawawalan po sila ng credibility to investigate, no? To ask questions. Bakit ka magtatanong? Ikaw mismo. May problema sa'yo, di ba? Yun po yung gusto nating i-point out dito. Sana maging patas lang sila. Ngayong nakita ng malinis po ang Office of the Vice President at nung secretary pa po si Vice President Sara Duterte sa Department of Education, wala pong nakitang anomalya. Ngayon, we challenge. Yan mga kababayan, samahan niyo po ako kung maririnig po ng mga tuwadcom, no? Lahat po ng tungrista. Even Congressman Marcoleta. Lahat po. I think si Congressman Paulo Duterte nagsagawa na siguro ng ganun. Lahat po ng mga kongresista, we challenge, no? Na pa-audit nga kayo kung talagang malilinis din kayo. Kasi yung credibility ninyo para mag-imbestiga, no, ay nababahiran. Hindi po magandang tingnan na ang nag-iimbestiga, no? Ang gumaganap na bilang hukom, no? Diyan sa kamera ay mga convicted. Like for example si Castro. Hindi ba? Hindi ba tayo nahihiya sa international community? Di ba? Pinagtatawanan siguro tayo ngayon. Kasi, mayroon po tayong mga convicted na mga congressman na grabe kung makapagpa-contempt ng mga resource person. Diba? So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Parating sa lang po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.